May isang madam dito na nagbabahagi din ng mga informasyon tungkol sa mga OFW na nakabase sa Taiwan. Actually, nakafollow nga ako sa kanya at marami akong idea na nakukuha sa mga binabahagi niya. Ngunit this time ay pupunayan ko siya dahil nakakabahala na baka hindi gumawa ng e-travel ang mga kababayan natin na makakapanood sa video niya. Dahil ang simpleng e-travel registration ay pwede kayong ma-offload dahil dito. May mga nagtatanong, Madam, pag may OFW travel pass ba, kailangan pa mag-e-travel? Either way po. So kung nakakuha ka na ng QR code sa OFW travel pass, no need po mag-login sa e-travel. Ngayon kapag nahirapan ka sa OFW pass, mag-e-travel ka muna. Pero kailangan po talaga ng OEC. Hindi totoo yung sinasabi nila na, pag may OFW travel pass ka, no need for OEC. Hindi. Mahirap siya. Daming problema. Guys, inuulit natin na ang e-travel at OFW pass ay magkaiba ang purpose nito. Ang e-travel registration ay ito yung dating paper-based na arrival and departure card na ginawa ng fully digital. So, required tayo mag-register sa e-travel arrival card bawat uwi natin sa Pilipinas at e-travel departure card bawat biyahe kapag papunta o pabalik na tayo sa ibang bansa. So huwag niyong kalimutan mag-register sa e-travel arrival card 3 days bago ang flight niyo pa uwi sa Pilipinas. Kahit anong araw guys, basta sa loob ng 3 days bago ang flight niyo pa uwi sa Pilipinas, ay pwede kayo mag-register sa e-travel. Ganon din sa e-travel departure card, 3 days before flight din ang registration. At kung may account na kayo sa e-travel ay kailangan nyo lang mag-login na meron akong video tutorial kung paano mag-register sa e-travel na ilalagay ko sa description ng video na ito. About naman sa OFW Travel Pass ay ito ang ipapalit sa OEC soon. Pero sa ngayon ay OEC pa rin ang gagamitin ng mga OFW dahil OEC pa rin ang hinahanap sa immigration. At maraming mga OFW ang naharang at na-offload at naiwan ng eroplano dahil hindi sila kumuha ng OEC dahil nga hindi pa kinikilala sa ngayon ang OFW Travel Pass sa immigration. So inuulit natin sa mga kababayan kong OFW na dapat may dala kayong printed OEC. At least 3 copy dahil yung isa ay kinukuha minsan sa check-in counter at yung isa naman ay kinukuha kapag mag-claim kayo ng terminal fee cash refund. At yung isa naman ay yun ang tinitingnan sa immigration. So, idudugtong ko lang dito ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong Nobyembre hanggang Disyembre. Kahit nga paulit-ulit ko na itong nilalagay sa mga video. Pero guys, gusto ko lang makapagbigay ng tamang impormasyon para wala ng mga OFW ang maiwan or hindi makalipad dahil nga naniwala sila na hindi na kailangan ng OEC. So, uulitin natin guys na ang OFW Travel Pass at e-travel ay magkaiba. Pero as of now, November 2025 hanggang December 2025 ay OEC pa rin ang gagamitin ng mga OFW hanggat hindi pa maayos ang OFW Travel Pass at hindi pa ito totally implemented. At mas maganda nga na OEC pa rin talaga ang gagamitin dahil may nakukuha pang terminal fee cash refund. At online din naman ang OEC. At napakarami pa rin mga OFW na for approval pa rin ang kanilang eGov app at hindi pa rin maayos or no record fund pa rin ang kanilang OFW Travel Pass. So kung hindi pa maayos ang inyong OFW Travel Pass at isa naman kayong documented OFW na may record na sa DMW, ay huwag kayong mag-alala guys as long as meron kayong OEC. Any concern naman kapag pinatupad na ang OFW Travel Pass, ay pwede kayong sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA or Clark International Airport. Bukas sila 24 oras. Pero sa ngayon, ito pa rin ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Updated requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Pati sa mga OFW na magpo-for-good na sa Pilipinas. Napakarami nga nagtatanong sa social media at nag-aalala na hindi pa rin maayos ang kanilang OFW Travel Pass. Pero nakakuha naman sila ng OEC. Ang sagot dyan guys, huwag kayong mag-alala dahil hindi kayo nag-iisa. Kahit nga sa akin na still no record fund pa rin ang OFW Travel Pass ko, pero nakakuha or naka-acquire naman ako ng OEC exemption. At kahit nga nagawa ko na rin ang record verification sa InfoSheet,
ay ganoon pa rin ang OFW Travel Pass ko. No record found. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga kaibigan ako nakakabalik lang dito sa Dubai at uuwi pa rin ang hinanap sa kanila sa immigration. So huwag kayong mag-alala basta meron kayong uuwi kahit no record found pa ang OFW Travel Pass nyo. So sa ngayon, ito pa rin ang requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng November 2025. So, ito ang mga requirements sa mga uuwi sa Pilipinas na mga OFW para sa kanilang bakasyon. Number 1, ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. At meron pang karagdagang Polo verified contract para sa mga OFW na may mga employment changes. Kagaya sa mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, nag-change position, at yung mga babae na napalitan ng apelyido sa kanilang passport, visa at kontrata, at yung mga OFW na galing sa visit visa at nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyong pa-verify sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA sa Pilipinas. Ngunit sa mga dati nang nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli babalik sa parehong employer at walang employment changes, hindi na required ang panibagong Polo verified contract dahil pwede na kayong mag-acquire ng UEC exemption online. Pero kung hindi naman kayo marunong online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office or DMW office na ngayon at pwede kayong magpaprint ng UEC exemption sa kanila. Basta guys, kahit exempted na kayo sa UEC at hindi na kailangan ng panibagong Polo verified contract, ay lagi niyong dadalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas ang inyong lumang contract verification kagaya nito. At ang bago niyong printed na kontrata galing sa inyong employer. Hindi naman ito madalas hinahanap sa immigration, pero just in case lang hanapin ito sa immigration kahit may dala kayong OEC exemption. Kung ikaw ay meron ng record sa database ng DMW, ikaw ay nagbakasyon na, at ikaw ay gusto mo ulit magbakasyon, tapos babalik ka sa iyong worksite, so ang kailangan mo na lang OEC exemption. Yung yung makuha mo online na lang. Yes. Same company, same job, lahat Yes. same. Ito na yon. Oo, so hindi mo na kailangan magpa-verify ng contract kung ikaw ay returning to the same employer na may record ka na. Okay. OEC exemption na online, kahit sa Pilipinas mo nakuhanin ito, pwede mo nang makuha ang OEC. Kasi yung iba, sir, na misinterpret kasi nila na pag sinabing, exempted ako sa OEC, so hindi na ako kailangan kukuha pa rin. Yes, so Online. Online lang na yung proseso mo. Yun. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po. Sa mga manggagaling naman sa Saudi Arabia, kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag babalik pa kayo sa inyong employer. Pero dito sa United Arab Emirates ay wala naman tinatawag na exit re-entry visa. Sa mga OFW naman na mag-for good na, ang kailangan nyo pa uwi sa Pilipinas ay e-travel arrival card registration, passport, ticket at final exit visa. Dito naman sa UAE ay hindi naman final exit visa ang tawag, kundi cancellation paper or visa cancellation. Sa ibang bansa naman ay release paper ang tawag dito. So yan ang mga requirements sa mga pauwi sa Pilipinas. Ito naman ang mga requirements kapag pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1,
ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UEC. Number 3, ang inyong visa. Dito naman sa United Arab Emirates, ang visa natin ay ang Emirates ID na natin. So, ang Emirates ID na ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At ang lagi natin pinapaalala, number 6, ay ang inyong OWA membership. Guys, inuulit natin na hindi naman hinahanap sa immigration ang OWA membership. Pero dapat lagi tayo nagre-renew nito kada 2 taon. Dahil insurance nating mga OFW ang ating OWA membership habang nagtatrabaho tayo dito sa ibang bansa. At mapapakinabangan ito ng ating pamilya just in case man may mangyari sa isang OFW. OWA coverage po natin? Yes. Okay. Your Honor, Madam Chair, una po sa lahat, ang membership contribution po ng OWA ay $25 since 1982 po. Hindi po na iba ito. Ngayon po, nadagdagan po ang mga benepisyo. So ngayon po, meron po tayong social benefits. Una po sa lahat. Sa mga miyembro po ng OWA, meron pong accidental death and natural death coverage. Accidental death in the amount of 200,000. Natural death, 100,000. Meron pong burial benefit na 20,000. Ito po yung sa parang mala insurance coverage po ng OWA membership.